Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa binahagi po ni Queen Amber Torres sa kanyang Facebook account. Ito po ay picture nila ni Atasha Mulak and ditong si Queen Amber. Ito po yung moment na nagkukulitan po sila, no? Ayan po, close na close sila ni Atasha. Sumasakay si Amber sa paa po nitong si Atasha Mulak. Sabi nga dito ni Eduardo, share ko lang Atasha Mulak and Queen Amber kulitan September 14, 2024 during our visit po sa Itbulaga. Thank you. And ito po ay nirepost ni Queen Amber Torres sa kanyang Facebook account. So itong si Atasha Mulak talaga, no? Mahilig po siya sa bata at kitang-kita at pansin nyo naman po kay Atasha dito sa ginagawa niya po kay Amber, 'di ba? Ang kulit nila, para nga silang magkapatid talaga. So ito po palang si Queen Amber, maaga laging umuuwi from Itbulaga TV5 kasi nga yung mga bata, 'di ba, kailangan makapagpahinga po yan ng maaga, kaya hindi po yan overtime ng Itbulaga, no? Parang ilang hours lamang, konting flex lang sa TV and then uuwi na din po itong si Amber. Ganyan po mag-alaga ang Itbulaga at yan po ay nalaman natin sa live po ni SQ Samantha Rascal kanina. Kasama niya po doon si Earth kung tawagin, staff po ng Itbulaga. And marami nating nalaman doon na mga info about sa Itbulaga. So next ko na lang i-share sa inyo. And i-share ko din po pala ito sa inyong ginawa po ng isang fans para po sa The First Family. Parang naging cartoon yung face nila Atasha, nila Andres, si Aga Mulak, and then yung isa pa po nilang kasama sa The First Family, and then itong si Charlene Gonzalez. So ang daming mga fans talaga na gumagawa po ng ganito to show their support sa The First Family. So sabi nga po sa The First Family, parang every episode po, pasaya po ng pasaya kasi gusto po nilang mapasaya yung mga televiewers nila. And dahil doon sa ginagawa po nila, good feedback yung kanilang natatanggap mula po sa mga televiewers and syempre sa mga audience po nila. And nakakataba ng puso yun para po sa mga cast and crew ng nasabing programa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging live ni Samantha Rascal kanina. So ang kulit po nila doon ni Earth, kung tawagin. So Earth po yung staff po ng Itbulaga and ang dami po nagpapadala sa kanila doon ng flower. Nakakatuwa lang kasi yung binibigay po ng mga andirito sa live ni SQ Sam, itutulong po ni SQ Sam yun para po sa kanyang lola. And update ko lang po kayo sa lola po ni Samantha Rascal, nasa emergency nasa emergency room pa din po pala ito, and parang bukas ay isi-CT scan po siya, yung lola po ni Samantha Rascal, and then pag nag-stable na siguro, doon na isasagawa yung operation para po sa lola niya. So i-include pa rin po natin siya sa ating mga prayer na sana po ay maging stable yung BP habang isinasagawa po yung operation nitong lola po ni Samantha Rascal. Samantalang naglabas naman po ang TV5 ng anunsyo para po sa ating dapat abangan sa mga susunod na araw. Ito po ay para sa Christmas, no? Sabi nga dito ng TV5, Christmas na dito sa Kapatid Network. Abangan ang pag-ilaw at pagkislap ng TV5 Red Ball, mga kapatid. Kapatid, ang best time of the year paparating na. Get ready, nasasalubungin ang saya sa TV5 Red Ball, abangan. So makikita natin dito syempre sa Christmas Station ID ng TV5 ang ating mga Dabbercads and syempre yung mga ibang kapatid artist dyan and syempre ang ilang kapamilya. So yun po ang kina-excite ng marami, maging ako. Gusto ko pong makita yung panibagong Christmas Station ID po ng ating mga Dabbercads. So ilang tulog na lang ba mga ka-Dabbercads?
98 na lang ba? Pasko na, 'di ba? December na agad. So mabilis na lang po 'yan pag kasi tumungtong ng bare months. Di mo na mamalaya na December 25 na pala. So ganyan po kabilis. Lalo na kung kayo ay busy sa inyong mga trabaho, hindi niyo po mararamdaman na Pasko na pala, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa pang anunsyo. Bali, dalawa po ang anunsyo ng TV5 ngayong araw po ng Miyerkules. Grabe yung anunsyo and kailangang malaman nyo po ito mga Kadaber Gods. Walang iiyak, okay? Kasi meron na ako mga nabasa dito sa comment section ng post ng TV5 na nalulungkot sila sa pagtatapos ng programang ito ng isang Daber Gods natin. Walang iba kundi po ang Pajak Princess. TV5 na po mismo ang nagkumpirma na tatapusin na po nila itong Pajak Princess na pinagbibidahan po ni Miles Ocampo. Ito ay 2 linggo na lang. Huling 2 linggo na lamang po at papalitan na po ito ng himala ni Ningyo. Ito po ang official statement ng TV5. Malapit nang matapos ang biyahe ng ating prinsesa ng kalsada kaya't abangan ang magaganap pa sa buhay niya at sa singkusing. Tutok sa last 2 weeks ng Pajak Princess TV5 weekdays, 11:15 AM bago ang Itbulaga TV5 sa Gandang Morning TV5. So ayan po, sila na po ang nagkumpirma, TV5 na po mismo. Kasi nung nakaraan, 'di ba, binabalita lang natin ay mula 'yon sa ilang mga page. Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, antayin natin yung mismong TV5 yung magkumpirma na tatapusin na po itong Pajak Princess ni Miles Ocampo. At eto na nga po, mismong TV5 na po ang nagkumpirma nito mga Kadaber Gods. Sa ayaw at sa gusto natin ay wala tayong magagawa na tapusin talaga ito. Sabi nga po dito ng ilang mga commenter sa post ng TV5, kung may second season pa ba? Sana nga po may second season pa, 'di ba? Pero mukhang wala na po kasi may kapalit na po yung himala ni Ningyo na 11:15 po mapapanood before Itbulaga. Sabi pa ng isa, siya lang ang program sa TV5 na sinusubaybayan ko. So ayan po, napakasakit po na malaman ito ng mga avid viewers ng Pajak Princess na tatapusin na pala ito at ang huling 2 linggo na lang nito. So, masakit po talaga yun, 'di ba? And sabi pa ng isa dito, no, sinasabi ko na nga kaya biglang nagiging hot na yung eksena. So, ayan, ang dami pong ayaw tapusin itong Pajak Princess. So, sana po, no, sana ay magkaroon pa rin ng season 2 kahit na imposible kasi ang dami po talagang nanonood dito po sa Pajak Princess, lalo na po yung mga Daber Gods natin na nanonood ng Itbulaga. Doon muna sila tumututok before Itbulaga, no? Yan po talaga ang kanilang kinagigiliwan. Kasi maganda nga po yung kwento ng Pajak Princess tapos si Miles Ocampo po ang bida dito kaya nakakaiyak, nakakalungkot lang na ganito po yung announcement na ating mabungaran. Akala ko nga po fake news lamang yun Sabi ko nga sana fake news na lang yun na magtatapos na itong Pajak Princess pero hindi po talaga. Tapos na po at tatapusin na itong Pajak Princess by September 30. Ang himala na po ni Ningyo ang inyong mapapanood bago ang Itbulaga.